Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksik, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakyalan. Si Yusek yan, Castraciones kasi dapat ang pupunta. Dahil ilang gabi na walang tulog dahil sa preparasyon doon sa gagawin natin sa Saturday and Sunday. Medyo nagka-altercation kanina. So, tinawagan ako at sabi niya ako na muna magpunta. Yun pong, kailan ba, may isang araw ay nagkaroon kami ng press conference sa Club Filipino. Yes, I was there. Tungkol sa ginagawa natin paghahanda sa Sabado at sa Linggo. Ito ay pinangunahan ng MRRD, NECC, at ng PDP Laban. At lahat ng mga support groups ng Pangulong Duterte, kabilang na dyan yung Hugpong Federal, Board, Friends of Rodi Duterte, yung Kilusang Pagbabago, ay nagka-tipon-tipon at napagkasunduan na kailangan buhayin yung espiritu ng kampanya ng nakaraang eleksyon. Sapagkat gaya nga ng sinabi ni Ka Eric, parang may mga kasama tayo na nung malagay sa poder ay tila nakakalimot na ang bayan ang nagluklok kay Pangulong Duterte. At si Pangulong Duterte naman, dahil sa kanyang napakaraming ginagawa, halos hindi natutulog, ay tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Dahil nga lamang may mga kasama siya na medyo nalilibang. So kinakailangan pukawin natin muli ang damdamin. Buhayin natin yung mga adhikain na tanim sa isip ng mga kababayan natin na nagluklok sa kanya bilang Pangulo. Pangalawa at pinakamahalagang bagay ay yung pagsuporta ng taong bayan doon sa kanyang laban sa illegal na droga, sa korupsyon at sa kahirapan. Dahil sa pananaw namin, hindi nagwawakas ang obligasyon nating mga mamamayan, lalo-lalo na yung mga aktibong kumampanya sa kanya, hindi nagwawakas ang ating obligasyon nang siya ay mailuklok natin presidente. Pagkos ito ay simula pa lamang na kung tayo ay kinailangan ni Pangulong Duterte noong kampanya, mas higit tayong kailangan ngayon para siya ay gabayan sa kanyang pagkilos, sa kanyang desisyon at saka sa mga programa. At sa mga pagpupulong na ganito, ay napag-uusapan yung mga hindi nagagawa na ipinangako at yung mga nagawa na. Lalo-lalo na yung issue sa illegal na droga na ngayon ay naging sanhi ng pagkaka-aresto ni Senator Laila de Lima. Importante po ito na malaman ng tao dahil nasa sentro sa ibang bagay yung mainstream media. Hindi napupunta doon sa tamang usapin, kagaya ng mga datos na dapat malaman ng taong bayan. Makikita natin na sa araw-araw ng mga pagbabalita, puro nakafocus doon sa mga negative. Extrajudicial killing, yung mga nawawala. But hindi nila pinopokus doon sa totoong pangyayari. Tulad halimbawa ng mga naging operation ng ating pamahalaan, no? Yung number of operations conducted, for example, ay 43,497. Sa maikling panahon, sa loob ng 6 o 7 buwan, ay nag-conduct ng 43,497 operations. At ang mga drug personalities dito na talagang totoong namatay dahil sa droga ay umaabot ng 2,551. Kung ipalabas nila sa media ay umaabot ng 7,000. Lahat na yung mga hinimatay sinasama na doon sa EJ
JK nila. So, killed, drug-related at mga drug personalities is 2,551. Arrested are 52,962. Marami po yun sa loob ng 6 o 7 buwan. At sa Project Tokhang naman, number of houses visited in that period, umaabot ng 7,031,394. Ito yung mga suspected houses na kung saan nandoon ng mga drug pushers at saka mga drug addicts. The total number of surrenderers as a result ay umaabot ng 1,178,224. Yung mga nag-surrender na mga drug addicts. Ito ay volunteer sa iba-ibang lugar, iba-ibang barangay. At yung pushers naman na surrender ay umaabot ng 79,341. Yung users, 1,098,883. Ay, may mga casualties in police operations. Yung mga killed in police operations, 35. Wounded in police operation, 87. At meron pang mga iba na hindi na re-register. Pero yun lamang ang official na talagang involved sa drug-related police operation. Pero wala tayo nababasa sa mga dyaryo na ganito ang datos. Palagi nilang dine-generalize at sine-sensationalize yung mga patayan na hindi nila dinidetali kung anong klase o anong pinagmulan, anong naging sanhi at anong naging resulta. So, pakiusap nga natin sa mga kasamahan sa media ay maging objective, may data ang ating mga pamahalaan, pati yung mga NGOs, mga data din. Sana yun ang gagamitin nila at magiging basihan ng kanilang istorya. Dapat ang ating news reporting, including our opinion making and the columns, should be factually based. I just have one question and one opinion. Yeah. Mr. Vigilante, you were saying on the reporting of media, no? I've been, of course, Mainstream. mainstream, you were, the fear factor, apparently, in your view, is being projected by the mainstream media. Ganun mo ba? Kasi hindi tama yung ginagawa. But that is your position, sir? That the mainstream media now is the one, or the media in general, the social media, the fear factor that is happening now, yung takot ng tao, is because of the media. Yeah, normally kasi, ang manipulable areas, itong mainstream alam niyo naman na kung may corruption sa gobyerno, may corruption sa lipunan, may corruption din naman sa media. Unang-una, nakikita natin na nasaan ba nagmumula yung corruption sa media? Yung nagmumula yan sa mga may-ari na nagkocontrol. For example, ang orientation ng isang network ay kung nakakiling sa isang partisan group, natural, lahat yan nagre-reverberate yung instruction hanggang sa baba. At even yung mga reporters nila, pati yung mga commentators nila, wala yung magagawa pag sinabing dito tayo, dito tayo. Siguro, basic example natin dito, yung ABS-CBN, no? Never, magmula pa ng eleksyon, never na naging, naging patas yan. At yun nga ang isa sa mga dapat natin maging advokasya, no? Yung media dapat hindi kontrolado ng mga pamilya. Dapat ito ay kontrolado ng tao. Dapat nga magkaroon tayo ng batas na ipagbawal ang pagkontrol ng isang pamilya sa mga media network kagaya ng radio TV, kagaya ng mga malalaking dyaryo, sapagkat dito pumapasok yung pagiging partisan nila. Ano ba ang function ng media, ng dyaryo, ng radyo at telebisyon? Upang magbigay ng katotohanan sa taong bayan at magbigay ng tamang informasyon. At ang taong bayan, base doon sa tamang informasyon at mga katotohanan reporting,
doon sila nakakapag-mold o nakakabuo ng sarili nilang opinion. Dapat taong bayan ang magja-judge, hindi yung paggawa mo pa lamang ng report slanted na kagad. So, ang trabaho natin sa media is magbigay ng tamang impormasyon at ang katotohanan na ibigay sa tao at yung tao na yung dapat magdidesisyon kung ano yung nararapat. I would like to react now. I agree that there's really a problem with media ownership. Diba, totoo naman yun. Totoo. Pero sabi ko sir, ang ayoko lang kung kasing I think parang kontra with the media. There are no fake news until it's fake. Diba? Fake news, ngayon po kasi, Oo nga. ang opinion natin, no, pag hindi tama, ayaw mo ng opinion, fake news yan. And I think that is the stark reality now of people's perception of media. Ngayon ako, sabi nyo nga, yung sa taas, ba't media as an institution ho? Sabi nga natin, kung wala yan, sabi nyo, you have to regulate media. That is already tyranny, sir. One, that is not freedom. That is tyranny. Tyranny. Tama yan. That is not my word, no? That is a conservative politician like Enrile, kung gano'n. But sabi ko nga ho, media, because ako, alam ni Eric yan, in the 70s, magkaibigan, wala akong tinanggap ni isa. Selfie mo. I had been a reporter, and then sabi niyo nga, we tried to come up with alternative, but that's not me lang. That is the sentiment of people in media. I covered you. I covered people nung 86, sabi ko nga, yun nga ang problema natin, the media is now being castigated. Bakit yung natin dapat hindi opinion? Sige tayo, kung di ba, magagalit, because he has an opinion, but do you think the other people in government will like his opinion? So he is now projecting a fake news. I think the government ang gobyerno po, may machinery yan. I once was part of a government machinery, briefly I never really enjoyed it, but I had no regrets. Kasi sabi ko, that is the duty of a person. Like ako na nagtrabaho sa media. Gobyerno po. Kaya mong ituwid lagi yan ng gobyerno. Kaya nga meron tayong press office sa Malacanang. If they are not capable of it, talagang ganyan lalabas ang media. But why are we appreciating the likes of Andanar, the likes of some people in media who are quite respectable in this sector that we are? Kung tayo we support the government, gustong-gusto natin sila. Pero yung kabila ko, siyempre, galit na galit sa kanila. I think that is the problem now, sir. Hindi media may kasalanan yan. It is how you project your opinion. Sa atin kasi, we have a very opinionated world. Natamaan man ng social media. Ako nga, very active na rin ako sa social media ngayon. Because I think that ito yung nakakapagbago ng perception. At the end of the day, ang tanong dyan, sino ba popular at sino hindi? Let us not castigate the media because Duterte is popular. And is it the media's fault that he is popular? Okay. You touch upon a sensitive issue about the government regulation on media. Media should never be regulated. Kailangan niya free-flowing. Kasi ang flow ng information ay hindi dapat binibigyan ng release na parang trend, no? Dapat kung saan yan nararapat makarating at kung ano yung dapat, ayun ang dapat makarating. Kaya lang, we should be self-regulating ourselves, no? May mga irresponsible practitioners ng media na dapat tayo na mismo ang nagpupulis noon. For example, sa radio TV, meron tayong kapisanan ng mga broadcasters, no? So, meron silang sariling rules on how to discipline kung sino yung nag-aabuso. Sa print, wala ako masyado nakikita ngayon kasi nung araw, yung National Press Club napaka-active sa mga ganyan, no? I don't know what is happening now with the National Press Club. Kasi nung araw makikita natin yung mga nagpipresidente, nagdidirektor ng National Press Club, yung mga matitindi, no? Personality, no? You're talking about Doroy Valencia, yan, Gretchen Dania, mga columnist na mga matitindi. Ngayon parang pinababayaan natin na nangyayari ito na nawawalan tayo ng mga respectable personalities
na dapat ay nag-guide sa atin. So siguro, tulungan din natin na buhayin at pasinggahin ang National Press Club para yun talaga yung namamayani. Kasi tinawag natin yan, the fourth estate. Ang laki ng responsibilidad, di ba? Ang laki na nagagawa. When everything fails, it's the media that works. Tapos meron tayong judiciary. Sino ba pumupukaw ng damdamin ng mga nahihimbing ng mga tao? Lalo-lalo yung mga sa matataas na pwesto. Media. But we must be responsible in our actions. Right? In addition to his comment, Sir Bobby, sana po wag naman po masyadong nai-issue yung mga media tungkol dun sa mga commentaries nila. Actually, bakit hindi po ang media ng gobyerno ang magpursige na magkalat ng magagandang balita na sa totoo, kasi sa inyo po nagagaling yung issue na yan, na tama sa tingin ho ninyo. Bakit hindi ho ipamigay sa amin? Kasi po, ang nangyayari po, parang na nasa isang kahon lang yung gobyerno, tapos pagdating sa labas, kanya-kanya lang kami. Siguro mas maganda po, ang number one na magpursige, na labanan yung mga mainstream na sa tingin ho ninyo, kasi pag sinabi ho kasing media, damay ho kami, nasisira ho ang pangalan namin, nagagalit ang aming mahal na Pangulo na akala niya lahat ng media ay ganon. Masakit ho para sa amin. Kahit ho kami, di kami nakakalapit sa kanya, pero mahal namin siya. Ang problema, because of yung iba sa gobyerno ng mga media na sikat, ay hindi nila binibigyan kami ng pansin na maliliit na kami po ay hindi bayaran. At nagbibigay kami ng informasyon na nanggaling sa mismong bibig ng mga taong na interview namin. Tulungan nyo rin sana kami. Alam mo, Bobby, in fairness to Ferdinand Marcos, no? Doon ko lang nakita, nung nasa misa ako, na si Marcos, bago nung tingin yung statement sa Sendanya, ay na-double check na yung mga information. Wala ang ilang previous administration na tinatawag na strategic intelligence. Yun ang problema. Kaya ngayon, nahirapan yung cabinet secretary like Martin Andanar na nakakapagbigay ng statement na siyempre masakit sa tenga ng mga kasama sa media. Yun ang dapat iingatan ni Martin. Kasi kung hindi, hirap na hirap siyang magpaliwanag. Dahil kung tama ang ginawa ng opisina niya, nandiyan yung material na sa harapan niya, hindi siya malulubak. Yun lang siguro. May nagtanda ako kay Rico. Kasi dapat nga, ipadama natin sa kanila yung problema. Sa pananaw ko lang bilang independent media practitioner, nagsimula yung problema ng public information sector ng Office of the President. Noong panahon ni Noynoy Aquino before that, ang ganda-ganda ng takbo ng Office of the Press Secretary. Nung dumating sila, hinati-hati yung department. Saan ka nakakita ng isang department na tatlo ang secretary? Hydra. Hydra. Tatlo. At nag-aaway-aaway pa. Minsan, hindi pa magkakatugma yung kanilang pronouncement. Ngayon, medyo na-improve. Pero meron pa rin dalawa na nagpapatako ng press office, ano? Merong PCOO secretary, merong presidential spokesperson. Ito din dapat ang iwasan ng presidente na kung merong isang spokesperson, isa lang. Bobby, Para mapipinpoint mo kaagad sa accountability. unsolicited advice, no? Magaling na officer si Sok. Si Abella. Galing. Si Ernie Abella. Very professional. Very clear. Maliwanag ang statement niya. Saka kahit na merong white lie, ay malinis ang pagkakagawa. Yun ang kailangan talaga ni Presidente. To be honest with you, dapat talaga ganun. Just like J.B. Cruz. Kahit na alam mo, nagsisinungaling na si J.B. Cruz, pero masarap pa rin pakinggan. Diba? Yun ang kailangan talaga ng ating Presidente. Kaya dapat si Martin ay siya na lang ang administrator, let his people move, work for the office. Bilaw. Saka kailangan nandun ka eh. Alam mo, pagkataka ko, ito, magaling ito. Ha? Ito eh, marami ng operation to na asang hero itong si Bobby. I know this guy for so long. Magbabangkada kami niyan, panahon pa ni Cory.
Ha? Kasi nung panahon ni Cory, nasa PCG ito, operator na thread, silent operator thread. Kaya kailangan dyan, kapareho mo, Bobby. Ha? Sana makarating kay Presidente ito. Sa ganang tindig by Tamar Robles, kung may sugat ka at nakanti, talagang masakit at aaray ka. Pero kung wala ka ring mararamdamang sakit. Yan ang isa sa maliwanag na epekto ng tabinging timbangan na hawak ni Lady Justice na nakapiring. Batas na galing sa Kastila o Ikar, pananambahan sa Diyos at Panginoon. Espada ni Magellan at doon niya ikinapit ang sumpa ng Inre. Sa ganang katuruan ng iglesia ni na Imam Emiza at Rabay Jesus Tindig Katao Inc., wala sa mga babasahing Biblia ang katuruan ng timbangan ng material at spiritual, tama at mali, masama at mabuti, dahil tao na kanilang kawangis ang titindig sa gitna sa dalawang kulay at mukha ng buhay sa mundong ito na may North, East, West, South, X and Y axis. Malapit na nilang ipatupad ang ikapo sa tunay at matuwid na kahulugan nito sa material at spiritual, kaugnay ng Kwaresma sa 4 kantos sa mundong ito. Ikaw ngayon ang tatanungin ko, tao ka bang sumigaw ng uha na kanilang kawangis? Kung oo, ngayong March 6, 2017, na opisyal na simula ng Kwaresma, magmuni-muni ka sa tanong na papaano, how, 1, 2, 3 na proseso ang kailangang isasagot mo dito. Dahil kung hindi, may panahon ka pa upang hanapin ang sagot sa tanong na bakit ka sumigaw ng uha at nananatiling buhay sa mundong ito. Hanggat hindi pa nila ipatutupad ang ikapo sa material, may pag-asa pa. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang